So, kay Sir July, wag hindi po mabababa mo. Oh, ayos lang. Ayos lang yung karakas mo, sir. So, doon. Alright. So, medyo mag-iiba lang ako ng aking topic sa content ko na to. No? Segue muna tayo sa ibang community. And medyo, ano ko lang, type ko lang yung bibigyan ko ng reactions. Kasi dito sa gagawin kong reaction is all about Mr. July Paunil. No? So doon sa mga nakakilala kay July Paunil, di ba? Nasa Kalingap siya. Bakit ito yung na-topic ko? Kasi it's about the attitude no ng ibang vloggers, reactors or whatever they call themselves no na nagbibigay ng kanilang opinion or nakikipag-debate sa kapwa nila vloggers no kasi mukhang mayroong I'm not sure kung may kaalitan ba or may kasagutan or may kadebate si July Paunil but medyo may issue no na I don't think na issue pero kasi may nag-content na isa ring vlogger ng Kalingap no. So, yun po yung aking bibigyan ng sarili kong opinion base sa kung ano po talaga ang mga pangyayaring nakikita natin sa SOCMED no. Kasi maaring yung iba iniisip na dapat puro goods lang ang ginagawa natin sa SOCMED, mapa FB, Facebook, diba? YouTube, TikTok, no? Those social media, yung other social media platform. But let's face the reality na hindi po talaga ganun. Okay? So, but bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel at kung bago pa kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And hinihingi ko po ang inyong suporta no, sa Daddy Frankie community and even sa Kalingap, no? Of course, the Tekram family, no? Where I belong. Okay? Pakisuportahan po sana natin si Pony Alde. Isa rin po siyang humanitarian vlogger na nakabase ata sa Samar, no? And kung bakit ko po siya pinopromote, because I know the kanyang passions to help our needy kababayan doon sa lugar nila. At medyo hindi po kasi nabibigyan ng pansin yung mga content niya. Which alam nyo naman po, doon sa mga talagang alam na yung galawan dito sa SOCMED, your views, diba, is a very essential sa aming mga vloggers sa panunood nyo po sa aming mga content because from there, nagkakaroon po kami ng revenue. And that revenue will help Pony Alde to extend the helping hand of his community and of course ng kanyang mga sponsor. No? Mga magaganda po rin ang content niya. It's about doon sa mga taong talagang kung ano po yung nakikita natin kay Daddy Frankie, kay Tekram, and even sa Kalingap, ganun din po ang ginagawa ni Pony Alde. So, yung panonood po natin ng kanyang video is malaking bagay po yun para ma-boost yung kanyang revenue also. And alam naman natin na yung revenue niya, tinutulong niya rin naman po sa iba nating kababayan. So, yun lang po yung munti kong kahilingan na support po kay Pony Alde. Yan lang po yung aking maitutulong sa kanya. Dahil naniniwala po ako sa kanyang sincerity, no, passions, patience, no, to help our kababayan na in need talaga ng kanilang ng tulong, no? So, yun po. Maraming salamat po. So, puntahan po natin yung topic na gusto kong i-share. So, Sir Paunil, Sir July, hiramin ko lang po yung part ng video ninyo na kung saan medyo na-mention nyo po yung pangyayari na to. Okay? So, allow me to play that portion. Yon. So,
Try natin. Pero itatanong ko lang po sa inyo, mahaba o baba ako? Parang first time ko na, first time ko lang kasi yung gano'n na, although hindi, ang naringgan ko naman doon kay, kay Sangkay. Kasi kanina habang nag-aayos ako ng thumbnail, nakikinig ko kay Sangkay. Parang, may doon sa later part, may sinabi siya na parang, sinasabihan daw ako ng babalo. Tama ba? Hindi ko alam kung ano. Bababa ako. Babalo. Parang first time ko marinig ako yun, babalo. Okay lang naman. Matanda naman na po tayo. Pero nakakalungkot lang kasi yung gano'n, yung parang personalan po. Kasi ako kasi kahit sa may mga kapansanan po. Kasi sa paniniwala ko kasi lahat yun ginawa ng Panginoon. Pag ikaw ay pinintasan mo o kung anong sinasabi mo, kontra ka ba sa Panginoon? Yun ang kalooban ng Panginoon dun sa tao na yun eh. Halimbawa, nilalang na matangkad, nilalang na matangos ang ilong. May purpose ang Diyos po doon. Wala tayong karapatan na yun, pintasan. Yung kasi ang pananaw ko po eh. Kaya, kung totoo, baka mali lang intindi ko. Kasi doon kasi sa reaksyon, parang nabanggit yun eh. Kaya ako naman, asinbak ako. Ganun. Yung nakaraan kasi may mga sabi sa akin ng mga nagpaparating na may mga may mga sinasabi daw na pamimersonal. So hindi ko alam kung kasama po yan. Kasi ayaw ko po aksayahin po yung oras. Ayaw ko pong aksayahin. 1, 2 oras. Ano naman, mapapala ako. Okay. Okay, so yun po, no? Yan po yung part na kung saan nabanggit nga ni Mr. July Paunil na parang i-compare siya ay parang mahaba daw yung baba niya. No? Pero kasi may isang vlogger na parang kinumpare si July Paunil kay Babalu. No? Yung thumbnail. Nakita ko lang po yun. No? Kaya nga po ako nagkaroon ng interest. Tinignan ko itong mismong upload or itong live na to ni Sir July. Okay, ito lang po, no? Sa mundo po dito sa YouTube, no? Ang talagang gusto dito ni YouTube is a harmonious relationship with other vloggers and content that help promote yung camaraderie, diba? Yung mga all goods lang. Yun yung purpose ng platform na to. But hindi po talaga nangyayari yun. Although may mga guidelines sa YouTube na ini-implement, pero sa dami po, sa buong mundo, pwera lang siguro North Korea, may internet. So may access sa internet. So yung iba po talaga ay hindi sumusunod. No, kaya nga po may guidelines si YouTube para yun sana ang sundin ng mga nagvo-vlog or nag-upload ng kanilang mga content. Pero hindi po yun ang realidad na nangyayari. Ngayon, dito sa mga tao, no, or sa mga reactor, vloggers, no, na namimersonal or itsura, inaatake yung itsura, yung personal attack sa mga kamag-anak, kapatid, kaibigan ng vlogger na kanilang kadibate, yan po para sa akin ay mga vloggers na hindi kaya sumagot doon, no, sa issue na kanilang pinag-uusapan. Because, di ba, bakit, anong pakialam nung haba ng baba ni July Paunil doon sa topic na inyong pinagdidibatihan? Relevant po ba siya doon sa inyong pinag-uusapang pinagdidibatihan nyo? Ang pinagdidibatihan nyo po ba yung mga baba ninyo? Di po ba? So if you're talking about baba ng isa't isa, then it's good. But if you're talking different topic and ipapasok mo yung mga ganito, facial features, no? O kung sino man na mga may kaugnayan kay July Paunil, di ba? Is it relevant doon sa pinagdidibatihan ninyong issue? No, wala po ako, hindi ko po, wala po akong against sa kahit kung sino man po, no, yung nagsalita against kay Sir July Paunil. Ito po sa akin ay in general, no? Hindi lang po kay Sir July at doon sa kanyang sa nagsabing sa kanya na mahaba ang baba niya. No, ito po sa lahat. Kasi meron po talagang vlogger, no, na kapag hindi niya nakaya
yung kanyang kadibate. Na may personal lang attack po yun. And some, even worse, magpi-play ng pornography. Alam ko po yan dahil sa akin po, naging experience ko po yan. May debate po ako, kadebate po ako, live, umakyat sa live stream ko. Nagdebate kami, nag-usap kami doon sa issue na aming pinagtatalunan namin. Nung hindi na makasagot, pinalitan niya ng pornografiya yung kanyang piniplay, yung kanyang StreamYard, no? Yung camera, yung ano niya, yung video niya. Instead of him na nasa camera, nag-play siya ng pornography. Kasi hindi na makasagot. So may mga ganun pong tao. So if you encounter those kind of people or blogger, they are, for me, talunan po yan and rubbish po sila dito sa SOCMED. Sila po yung mga dapat na hindi tinutularan. Sila po yung mga tao na dapat hindi tinatanggilik. Why? Because they don't give a information that will educate us, help us to analyze kung ano ba yung mga nangyayari, kung bakit ba pinag-uusapan yung mga issue na yan. No? So, doon sa mga na may emotional ng attack, wala po ano yan. Yan po yung mga wala nang masabi, wala nang masagot. No? So, instead of focusing on that topic na inyong pinagdidibatihan, gumagawa siya ng isang senaryo para maging katawa-tawa na lang yung inyong ginagawa. No? Or magmumura ng magmumura. Diba? Kada buka ng bibig may mura. So, kahit po may sense pa yung sinasabi ninyo, pero mas malamang yung pangbubuskan ninyo, pagmumura ninyo. No? Even, no? They say it's an expression yung pagmumura, but if you're doing it regularly and you're cursing someone, hindi na po hindi na po ano yun, expression. Di ba? So, meron po talaga dito sa SOCMED ng mga ganyang klaseng tao. Either they after the revenue, the views, kasi kapag ka ikaw ay nagsisimula ng manira, no, sa kadebate mo, may iba po dyan, lalo na yung supporter nung naninira na yon, nag-i-enjoy na po yun. No, at nakakatawag na po yun ng pansin ng iba pang viewers. Strategy po nila yan para makagain ng viewers. Diba? So, tama yung ginagawa ni Sir Paunil. No? Ignore it. Don't waste time. Diba? Ako kasi yan na yung naging filosofiya ko. Na, sige, magdidebate tayo. Sagutin mo yung sinasabi ko, sasagutin ko yung sinasabi mo. No? Focus tayo sa issue, sa topic na gusto mong pag-usapan natin. Hanggang sa isa sa atin makarealize. No, hanggang isa sa atin sumuko doon sa topic na pinag-uusapan na yun. Hanggang isa sa atin maliwanagan. No? Pero kung sasamahan mo na ng pamimersonal, no, sasabihan mo malaki butas ng ilong ko. No, napapanot na ako. Ay, para sa akin, wala ka na. Loser ka na, talunan ka na. And that's the end of our debate. Hindi na ako para sumakay pa or patulan ka sa ganon. Depende sa mood ko kung makursunadahan ko. But most likely, sorry na lang talaga. Hindi ako pumapatol sa ganon. So, kung ganun man, yung sinabi kay Sir July, it's good na hindi niya papatulan. No? Because for me, they are losers. Wala na silang value para bigyan pa ng panahon at oras para sagutin pa yung mga patutsada nila. Okay lang kung it's all about that baba, no? Or kirat na mata, or napapanot ka na, no? Or gender issue ba yan? Di ba? Okay lang kung yun yung mga topic ninyo, but if those I mentioned is not part of the topic that you're discussing, bakit mo ipinapasok? Bakit kailangan mong gamitin? Para joke time? Hindi naman siguro magandang joke time na sasabihin mo na mahaba-baba mo, na mukha kang si Babalu.
Huwag na natin isama pa yung mga because you are created by God na maging ganyan, dapat hindi ka inalit pusta. Huwag na natin isama yon. Kasi naipaliwanag na nila. Diba? Kasi may mga tao talagang ganun. Na pagka hindi na kaya yung inyong pinag-uusapan, gagawa na lang ng kwento at magpapatawa na lang. Di ba? Not, hindi niya lang ma-admit na talo na sila. Nawala na sila doon sa issue. Okay? So, kay Sir July, wag hindi po mabababa mo. Ayos lang. Ayos lang yung karakas mo, sir. So, doon naman po sa mga vlogger na gumagamit or naninira or through by physical features ng isang tao or by involving those relatives or mga kamag-anak or mahal sa buhay ng vlogger na kadipati ninyo, baguhin niyo po yung style niyo. No? Hindi po yan nakakatulong sa mga supporters ninyo. Bagkus kayo po ang nagtuturo sa ibang supporters ninyo or viewers niyo na maging bastos din. Okay, wala po akong specific person na sinasabi. This is a general opinion of mine, no? Addressed to all of us. So kung sino man po ang tatamaan, pasintabi, no? Kung gusto niyo sumagot, leave on our comment section and I'll try to answer it back. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. Issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.